Samantala, panoorin naman natin ang may papayo ng ating one and only. Sino? Sino? Ng ating resident financial advisor na si Ninang Risa sa katanungan ng isa nating kasambahay tungkol sa kanyang negosyo. Dito lang sa ikonsulta mo. Good morning po, Ninang. Ako po si Loida David at meron po akong sportswear business na 2 taon nang tumatakbo. Hihingi po sana ako ng payo sa inyo. Matanong ko lang po, una po, paano po ba pwedeng madagdagan ang aming production output? Pangalawa, ideal po ba na magpa-subcontract kami? At saka, paano po namin mamimaintain yung quality ng aming produkto? Meron po tayong 5 paraan para mapataas ang production o yung production output. Ang una po, kailangan magkaroon tayo ng goal or target. Pangalawa, kailangan po ay maging handa tayo. Meron po tayong preparation. Katulad ng pagpiprepara ng ating mga gagamitin o ng ating mga materyales. Pangatlo, kailangan po ay meron tayong mga skilled workers na gagawa ng ating trabaho. At number 4, kailangan po ay maganda ang attitude at motivated yung ating pong mga trabahador. At panglima, kailangan po ang quality control. Yung pagsasubcon, 2 uri yan. Isa, ikaw bilang manufacturer, pwedeng ikaw ang magpa-subcon sa iba. At pangalawa, pwede rin naman dahil may factory ka, sa'yo magsasubcon yung mga ibang kumpanya or ibang tao na gusto magpagawa. Anong ibig sabihin ng subcon? Ang ibig sabihin ng subcon ay ikaw ay mag-hire ng mga tao pero hindi mo sila empleyado. Ang ibig sabihin nito ay sila ang gagawa ng mga produkto mo o magmamanufacture. So, ang kagandahan po ng pagsasubcon ay unang-una, hindi nyo hinahire yung mga empleyado. At kung ano lamang ang inyong mga orders, ay yun din lamang ang ipapasa nyo sa iba para gawin ng mga trabahador na ikokontrata ninyo at yun din lamang ang babayaran. And therefore, makakatipid po kayo dahil yung cost lamang ng labor ng per piece o ng output nila ang babayaran ninyo. Either way, ay pwede mong gawin basta meron kang mga orders at merong mga magpapagawa sa inyo. Tungkol naman sa inyong huling katanungan, Aling Loida, kung paano mamimaintain ang kalidad o quality ng inyong mga produkto. Isa lang ang sagot dyan, Aling Loida. Ang kailangan natin ay meron kayong pamantayan o standard na sinusunod at talagang susundin ninyo para ma-maintain ang quality ng inyong mga produkto. Kailangan ay tandaan ninyo ang salitang quality control. Number 2, kailangan din ang gagawin ng mga trabahador ninyo ay naaayon dun sa disenyo o dun sa padron o dun sa isinet nga ninyo na standards kung ano magiging itsura, kung paano gagawin. At pangatlo, kailangan talagang meron sa ating magka-quality control. O may isa kayong tao na nag-check para kung merong mga hindi maayos, merong mga sinulid na nakalawit, or may hindi maganda doon sa ating ginawa, then ito ay ating maisasaayos. Yan na muna mga kasambahay. Ako ang inyong Ninang Risa na nagsasabing, diskarte araw-araw, asenso balang araw. Back to studio!